serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino ka't pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Salamat, Pipita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang tula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang nakaraan, nagulat na lang si Patro nung nalaman niyang kinatay ng kanilang katulong ang isa sa mga manok niyang panabong. At sa pagkakataon din yon, nakaramdam ng gutom si Aling Marciana. Tinawagan ni Patro si Niga at sinabi ang nangyari sa kanyang asawa habang wala siya. Dahil ayaw ni Niga na mag-away sila ng kanyang asawa sa cellphone at umuwi ito. Sumuko si Patro dahil hindi kinaya ni Patro ang pagiging bungangira ng kanyang asawa. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sa Bungirong Amo, dito sa ating tula, Super Pipita. Mukhang masaya ka ngayon, Patro. Parang may nagpapasaya sa'yo. Solve na ang aking problema. May kapalit na sindang. Kaya huwag ka nang magalit. Pasalamat ka dahil hindi ako marunong magtanim ng galing. Kung nakalipas na, wala na. Pass is pass. Huwag ka na sanang magalit, ha, darling? Gusto mong hindi na ako magalit? Ibenta mo lahat ang manok mo at huwag ka nang magsabong. Ano? Patay. Paano kaya ito? Marami yung manok ko. Marami na din akong nagagastos sa pagkain nila. Malapit na ang derby. Anong gagawin ko? Oh, bakit hindi ka makasagot yan? Gusto mong maging mabait ako sa'yo? Hindi mo ako makukuha sa ngiti mo. Ano kasi? Parang hindi ako sanay na hindi ka makitang magalit. Baka magkasakit ako. Okay yan. Para hindi ka makapagsabong. Ha? Ikaw naman, darling. Ang sakit mo namang bumanat. Hindi na baling magalit ka. Huwag mo lang akong pagbawalang magsabong. Abnormal ka rin, ano? Ha? Mas importante pa ang mga manok mo kaysa ako na asawa mo.
Naiimas mo sila. Pero ako, wala ka man lang panahon sa akin. Eh, di babawi ako sa'yo ngayon. Chef, Oh. Otro. Tignan mo nga ang suot ko kung bagay sa akin. Ah. Bagay na bagay sa inyo, Daddy. Talagang nagmana kayo sa aking kagwapuhan. Parang baliktad. Ha? Ako ang magmamana sa'yo. Hindi ka pa papasok sa opisina. Makikisabay sana ako sa'yo. Oo, sige, Daddy. Sabay na tayong lumabas. Tara na. Tara na. umalis ay hindi man lang nagpaalam. Ang ibig mong sabihin, Pipita, may papapasukan ka ulit? Umalis daw na bigla yung dating katulong na magiging amo ko ngayon. Kaya biglaan din ang aking pagbiyahe. Mabuti naman, Tantay, papapasukan kang uli. Oo nga eh. Wala din akong ginagawa dito. Tutulong sana ako sa garden pero kayang-kaya ni naman Nicolas. Oo, kayang-kaya na namin. Wala namang gaanong ginagawa. Hintay lang namin kung kailan kami mamimitas ng mga gulay. Ay, sige ka mo tao. Maglinis muna ako sa bahay ko. Para malinis na iiwan ko. Talagang hindi ko mapigilan si Patro sa kanyang pagsasabog. Mas gusto niya akong nakikitang nagagalit. Gusto na niya yata akong mamatay. Ay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ninenervyos ako sa'yo. Naku, kumukulo ang dugo ko sa kanya. Alam niyo, Mami, pinadya kong katayin yung isang manok niya. Alam ko. Kakabili niya yung manok na yon. Hindi pa gaanong nakakakain ng feeds at vitamina. Nasarapan din siya nung naluto ko. Maraming nakain. Pagsabihin mo, tayong lahat ay nabusog sa manok na yon. Alam ko na. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya sa naisipan kong ito. Mami, baka gusto niyong sumama sa farm. Bakit? Anong iniisip mong gawin, ha? Alam niyo, Daddy, mas gugustuhin ko pang magalit si Nega kaysa pigilan akong magsabong. Nalalapit na ang derby. Sayang ang mahigit 1,000,000. Talagang sayang. Biruin mo ang 1,000,000. Hayaan mo nang magalit ang iyong asawa. Kayo talaga, Daddy. Pati ang aking paggugo, ginagaya niyo. Hindi. Talagang nagkataon lang. Paano naman kasi pareha tayong magaling manigarilyo? Nakalimutan kong magdala ng inumin. Kung may madadaanan tayong tindahan, bumili na lang tayo, Daddy. Malawak itong farm ni Patro, Mami. Wala ba kayong napapansin? Ay, ang Patro talagang yun. Puro tilaok ng manok ang naririnig ko. Hindi sila tumitigil sa pagtilaok. Akala ko kapag maraming mga hayop na ang nandito. Pero puro naman manok. Talagang ganyan, Mami. Oras na may mag-umpisang tumilaok, sunod-sunod na yan. Kahit nasa malayo ka, naririnig ang mga yan. Nagtaka nga ako sa anak kong yun. Nung sinabi sa akin na may nabili siyang farm, ang nasa isip ko, parang bukid na pagpapastulan ng baka o kaya kambing.
Ay, nako. Hindi yun mabubuhay kapag walang manok sa kanyang paningin. Ay, pagod na akong nakatayo, Nega. Sumilong muna tayo doon sa pinagawang rest house ni Patro. Oh, sige, Mami. Tara na, mainit nga dito. Tignan natin kung may merienda doon.